Yun ang ginagawa. Huwag kang luluhod sa mga larawang inanyuan. Yun pa ang ginagawa. O tulad nito mga kapatid, tignan po ninyo ito. Kung ito ay talagang respeto, tignan nyo nga mga kapatid, yung ginagawa nila. Yan ba ay respeto? Mapagpalang umaga or anumang oras kayo nakikinig dito sa ating programang Expose the Truth. Una sa lahat mga kaibigan, tayo po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan pa niya ng buhay na naman, no, mga kaibigan. So, sa lahat ng ating mga kaibigan dito po sa ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang reaction video po ang gusto ko pong ipalabas dito sa ating programang Expose the Truth. Alam ko po mga kaibigan na may matutunan na naman po tayo rito, no? Kasi itong reaction video na ito, yung may gumawa kasi ng video na kung saan pinagkumpara nila yung sagot ng ating kapatid Nelly at saka sagot ni Darwin Gitgano tungkol po sa pagkain ng dinuguan. Na hindi naman po lingid sa atin mga kaibigan at mga kababayan, sa Iglesia Katolika kasi okay lang sa kanila yung kumain ng dinuguan ang kanilang mga miyembro at pati ang mga pare. Kasi ang turo po nila mga kaibigan ay okay na ang pagkaing dinuguan. Ito ay hindi na po bawal sa bagong tipan. Ano kaya ang kanilang mga batayan, mga kaibigan? Bakit para sa kanila ay okay na at hindi na po ito bawal? At ano naman ang dahilan o batayan ng ating kapatid na Eli na ito'y bawal, mga kapatid, at ito'y sagrado sa Diyos? So, ito mga kaibigan, para makita natin kung ano po yung mas tama sa kanilang paliwanag, siya sa atin po natin, pakinggan po natin. So, para hindi po tayo magluwat mga kaibigan, ay ito na po ang katanungan na okay lang ba nakainin ang dinuguan? So narito po ang sagot ni Darwin Gitgano, atin pong pakinggan. At bawat talata mga kaibigan, gusto ko pong bigyan natin ng pansin para makita natin kung tama ba yung gagamitin po nilang mga talata. Ito po mga kapatid. Ang tanong, bawal po ba kumain ng dinuguan? Salamat Father Darwin. God bless and more power po. Pakisagot po ang katanungan. Yeah. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid. Sa aral ng mga Hudyo, bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanya sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita din. So, ang ginamit po nilang talata ay yung Luke chapter 10 verse 8 mga kaibigan. Pero mamaya titignan natin yung ginamit nilang talata kasi kung titignan mo yung pagbasa po nila, yung binasa nila ay parang tama naman mga kaibigan. Pero gusto ko lamang po ipapansin sa inyo na dapat sana lahat ng mga talata na gagamitin po nila ay atin pong siya sa atin mamaya. Inyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So, anumang dahil ihain? Sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin Sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo.
katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating mabasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yun. So, kita ninyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita against sa ating mga kapatid. Therefore mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon Hesukristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating binabasa. So, yun po ang sagot ni Darwin Gitgano tungkol po sa katanungan na bawal bang kainin ang dinuguan. So, base sa kanyang mga talata na binasa, na kanyang batayan, na ito daw ay okay na, yung Lucas chapter 10 verse 8, at saka John chapter 6 verse 53, at saka Marcos chapter 7 verse 19. Yun po yung kanyang batayan, mga kaibigan. Pero mamaya, titignan natin kung karapat-dapat ba yung kanyang ginamit na talata para maging batayan niya na okay na ang dinuguan, mga kaibigan. So, the same question po, may nagtanong sa ating kapatid na Eli, kung bakit sa MCGI ay bawal o bakit ang mga ibang relihiyon ay bawal ang pagkaing dinuguan, samantalang sa Iglesia Katolika ay okay naman at meron naman po silang batayan, mga kaibigan. So ano po naman po ang katwiran ni kapatid na Eli, bakit niya ipinagbabawal? So ito po mga kapatid, pakinggan natin ang sagot ng ating kapatid na Eli kung ano po ang kanyang batayan kung bakit ipinagbabawal po ng Biblia na kumain ang tao ng dugo or dinuguan. Ito po mga kapatid. Amin kasi sa Roman Catholic, hindi bawal pagkaan kami ng dugo. Bakit kayo ninyo bawal? Anong dahilan? Yun. Wala namang bawal sa Katoliko eh. May bawal ba sa Katoliko? Bawal maglasing, naglalasing kayo. Yes. Di ba? Right. Bawal magbisyo, nagbibisyo kayo. Bawal mambabae, nagbababae kayo. Bawal magmura, nagmumura kayo. Diretsa. Kahit nga gawin mo, hindi ka naman ititiwalag. Sa totoo lang ha, huwag kang magagalit. Pero kung Biblia pag-uusapan, Bibliang Katoliko, mula pa kay Noe, pinagbabawal na ng Diyos yung pagkain ng dugo. Yes. Sapagkat ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ang dugo ay pangtubos, larawan ng katubusan o redemption. Tingnan mo, kay Noe pa lang, basahin natin sa Bibliang Katoliko, 9:3. Lahat ng kinapal na gumagalaw at nabubuhay ay magiging inyong pagkain. Ang lahat ay aking ibinibigay sa inyo, gaya ng pagkabigay ko, gaya ng lunting halaman. Lamang ay huwag kayong kakain ng lamang may buhay, alalaong baga ng dugo. Kay Noe, inutos na ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Pagdating sa panahon ng Israelita, ano naman ang sabi ng Diyos? 17 naman ng Levitico. Sa Bibliang Katoliko pa rin po. At kung may Israelita o dayuhang nakikipamayan sa kanila na kumain ng dugo, ay haharapin ko ang taong iyon na kumain ng dugo at itatakwil ko siya sa kanyang bayan. Sa Israelita, kumain ng dugo. O pagdating naman sa
Kristiyano. Ano naman ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa Bibliang Katoliko pa rin, 15:28. Sapagkat minarapat ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng ibang pasan maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Na lumayo kayo sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga hayop na binigti at sa kahalayan. Lumayo kayo sa mga ito at mapapabuti kayo. Paalam. Tamo, pinalalayo, sabi ni Santiago sa mga Kristiyano. Bakit sa inyo kamo walang di bawal? Hindi kasi binabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Naawa ako sa inyo, kapatid na Katoliko eh. Tama. Kaya lang nagagalit kayo sa akin. Pero naawa ako sa inyo. Yung pagluhod nyo sa Diyos-Diyosan, bawal ng Biblia nyo yun. Kasi may Biblia kayo, di nyo binabasa eh. Kaya nga ako namimigay ng libreng Biblia eh. Mananalangin ka sa kahoy, mananalangin ka sa bato. Bawal ng Bibliang Katoliko yun. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, sa mga anak ng mga napopoot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Liwanag, bawal gawin ng larawang inanyuan na yan tapos luluhuran mo. Bawal yan eh, sa Bibliang Katoliko. Yan ang diferensya. Bawal ng Biblia nyo, tapos ginagawa nyo, gawa kayo ng gawa na ribulto. Basahin nga natin sa Bibliang Cebuano yon, 17:29, Busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Dili angay maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Maski maghuna-huna lang, bawal na eh. Yes. Ginawa nyo, hindi lang kayo naghuna-huna, talagang tinutuon nyo na. Lumuhod na kayo, pinasan nyo pa, hinalikan nyo pa. Yes. Masama yan sa Diyos. Ayan. Kapatid, kung may Biblia kang Katoliko, basahin mo. Yes. Naawa ako sa'yo. I'm sorry, but that is the truth. Ayan. So nakita natin mga kaibigan, yung sagot ng ating kapatid na Eli na napakaganda, no? Unang-una, ang napansin ko doon po sa sagot ng ating kapatid na Eli, doon sa katanungan na bakit sa Iglesia Katolika ay hindi po bawal ang pagkaing dinuguan. Bakit sa MCGI o pati sa atin, no? Mga kaibigan, ay bawal. Ano po ang dahilan, sabi yung nagtanong, no? Mga kaibigan. Pero alam nyo mga kapatid, ang sagot po ni Darwin Gitgano tungkol po sa pagkaing dinuguan, sa lumang tipan daw, bawal talaga. Bawal daw talaga ang pagkaing dinuguan. Pero sa bagong tipan ay okay na. Alam nyo mga kapatid, ang dahilan ni Darwin Gitgano kung bakit niya sinabing bawal talaga, ay ang tinutumbok niyang kautusan kung bakit bawal ang pagkain ng dinuguan ay nung panahon ni Moises, panahon ng mga Israelita, mga kababayan. Pero alam nyo, napakaganda po yung sagot ng ating kapatid na Eli na hindi pa panahon ni Moises, malayo pa, panahon pa lang ni Noe, dati ipinagpauna na po ng Diyos na bawal na po yung pagkain ng dinuguan o dugo, mga kababayan. Yung binasa ng ating kapatid na Eli doon po sa Genesis chapter 9 sa verse 3 na kung saan dito mga kapatid, panahon pa ito ni Noe, kalalabas lamang po nila
doon sa daong kung saan nakaligtas sila sa pagbaha, mga kababayan. Kaya nung nag-alay po si Noe ng haing pasasalamat sa Diyos, ang isa sa mga batas, kautusan na ibinigay ng Diyos kay Noe ay yung sabi dito sa verse 3 na binasa ng ating kapatid na Eli. Umpisahan natin sa verse 1 para makita natin, ano? At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at iyong kalatan ang lupa. Yun po ang utos kay Noe. Kasi 4 na lamang pong lalaki, 8 na lamang po sila, no? Na tao. Bagaman mas marami pa nga ang hayop mga kaibigan. Pero ang utos sa kanila, magpalaanakin o magpakarami. Verse 2, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at ang bawat ibon sa impapawid. Lahat, tandaan po ninyo mga kaibigan, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. 3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Sa verse 3 mga kababayan, kung atin pong napansin, lahat daw na gumagalaw, ibinibigay ng Diyos bilang pagkain ng mga tao. Ayon sa kautusan niya kay Noe, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa panahon ni Noe, pwede lahat kainin. Pati baboy, pati ugsa, pati baka, lahat ng mga bawal doon sa Israel nung araw, sa panahon ni Noe, walang bawal. Tanging ang bawal lamang po na ibinigay ng Diyos sa kanila na batas ay dito sa verse 4, ngunit ang lamang may buhay, tulad yung mga hayop na may buhay, lahat-lahat mga kaibigan, nang may buhay, sabi dito, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. So hindi po pala batas ni Moises ipinagbawal ang pagkain ng dugo, pati pa sa panahon ni Noe, bawal na. Wala pa si Moises, mga kapatid. At nung umantong kay Moises, naging tuloy-tuloy yung batas sa Leviticus chapter 17 sa verse 10 na binasa ng ating kapatid na Eli. So mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos yung pagkain ng dugo, miski sa panahon ni Noe, sa panahon ni Moises. Sa panahong Kristiyano, na sinasabi ni Darwin Gitgano ay okay na mga kaibigan. Maliwanag yung binasa ng ating kapatid na Eli. Doon po sa libro ng Gawa, 15:28 hanggang sa 29, maliwanag po na bawal din. Ulitin kong basahin, bagamat binasa ng ating kapatid na Eli, gusto ko pa rin basahin. No? Dito sa 28, ang linaw yung binasa ng kapatid na Eli sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, sabi ng mga apostol. Ano yon? Na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito. Alin po yon? Na kinakailangan. So ito yung kailangan sundin ng Kristiyano. Ito, sulat ng mga alagad patungo sa mga hintil. Sulat ng mga alagad patungkol sa mga hintil, hindi po para sa Israel o sa mga Hudyo kasi dati na bawal sa kanila yon. At sumulat ang mga alagad, sumulat sila at ito'y binasbasan ng Espiritu Santo
kapatid na San Ignacio po, kasi si San Ignacio hindi daw pumayag ang Diyos o hindi daw inutusan ng Diyos ang mga apostol na sumulat. Pero ito, sumulat ng mga apostol at kinasihan o binasbasan ng Espiritu Santo na merong pong batas na ibinigay sa mga hentil na sabi dito, ulitin ko, no? Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, sabi ng mga apostol, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Yun po ang sinulat nila sa mga hentil. Ano po yun? Ano yung kinakailangan na hindi dapat labagin itong mga hentil na tulad natin, mga kaibigan, bilang Kristiyano, na kayo'y magsiilag, sabi ng mga alagad sa mga hentil, sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Yung mag-alay-alay ka sa mga Diyos-Diyusan. Yung rebulto, bigyan mo ng pagkain. Yung rebulto, bigyan mo ng pera. Bigyan mo ng bulaklak. Mag-alay ka. Bawal po yun eh. Ano pa? At sa dugo. At sa binigti. At sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam sa inyo. So yun po yung letter, mga kaibigan. So napakalinaw na sa bagong tipan, bawal na bawal po yung pagkain ng dinuguan o yung dugo, mga kababayan. Ngayon, ang katwiran ni Darwin Gitgano, mga kaibigan, yung ginamit ni Darwin Gitgano doon sa Lucas chapter 10 sa verse 8 na ganito kasi ang sinasabi. At sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. So ito yung batayan ni Darwin Gitgano na pwede kainin ng dinuguan dahil sa salitang kahit anong ihain sa inyo, kainin ninyo. Yan. Dito kung babasahin po natin, mga kababayan, parang totoo si Darwin Gitgano. Pero ito, napakalaking panlilinlang kung hindi natin basahin at hindi natin nauunawaan ang talata. Unang-una, kung basahin mo yung konteksto, mga kabatid, inutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad para mangaral sa bayan-bayan, mga kapatid. Pero mayroon pong jurisdiction. Meron lamang pong lugar kung saan sila pupunta. Hindi naman po ito lahat ng bansa o lahat ng mga tao o lahat ng lugar inutusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi dito, hindi pa ito yung Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay inutusan lang ni Kristo ang mga alagad at meron pong jurisdiction o limitado lamang po kung saan sila pupunta. Ang katunayan, sa chapter 10 ng Mateo, ito ang nakalagay. Dito po sa verse 5, ganito ang sinasabi. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Saan lang sila pupunta? Kundi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So doon lamang po sila sa bayang Israel pupunta.
pinagbawalan ni Kristo na itong mga isinugon niya ay pupunta sila sa mga Hentil, sa mga Samaritano, kasi mga kapatid, maaaring sa mga Hentil kasi kumakain sila ng mga naihain sa mga Diyos-Diyosan at mga kumakain sila ng dugo. Kaya pinagbawal po ng Panginoong Hesukristo. Maaari siguro baka hainan sila ng mga inihain sa Diyos-Diyosan o dinuguan, baka hindi sila makatanggi. Kaya pinag-utos ng Panginoong Hesukristo, doon lang kayo sa bahay ni Israel. O dito lang kayo sa Israel. Huwag kayong pupunta sa mga Hentil. Bakit sinabi ni Kristo na anumang ihain ay kainin ninyo? Di ibig sabihin, pwede na ang dinuguan. Alam ni Kristo, mga kaibigan, na sa bayang Israel, bawal na bawal ang dinuguan. Mahigpit na pinagbabawal yan. Batas ni Moises. Hanggang ngayon, mga kapatid, yung batas ni Israel, sinusunod pa ng mga Hudyo, at isa yan, bawal ang pagkain ng dinuguan. Kaya sinabi ni Kristo, doon lamang po kayo sa bahay ni Israel. Huwag kayong pupunta sa mga Hentil. At anumang ihain nila sa inyo, kainin ninyo. Alam ni Kristo na walang maghain sa kanila ng dinuguan. Kahit basahin nyo yung talata, mga kapatid. At ganun pa man, walang sinabi dito, wala kang mababasa rito na pwede kainin ang dinuguan. Teka muna, Esel. Bakit sinabi ni Kristo mismo na ipinapainom niya yung kanyang dugo? Yan yung sinasabi sa Biblia na nagbabasa itong si Darwin Gitgano na hindi nauunawaan. Basahin natin yung kanyang binasa, no? Sa John chapter 6, sa verse 53, na binasa ni Darwin Gitgano na naging batayan niya na sinabi na pwedeng inumin ang dugo o kainin ng dugo dahil pinapainom daw ni Kristo yung dugo. Yung dugo niya mismo. Kung pwede palang inumin ang dinuguan o ang dugo, mga Katoliko, ba't nyo pa niluluto? Inumin nyo na lang. Pwede pala Darwin Gitgano, di inumin mo. Pwede pala sa inyo pero nauunawaan ba ni Gitgano ito, mga kapatid? Basahin natin. Sinabi nga sa kanila ni Jesus. Kanino? Sa mga Hudyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ano yon? Maliban ng inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Sa verse 59, sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga. Alin? Yung pag-inom ng dugo niya at pagkain sa kanyang laman. Samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. 60. Marami nga sa kanyang mga alagad o yung mga pinapangaralan niya, nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? So yung mga alagad o yung mga pinapangaralan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nila maunawaan yung kanyang sinasabi na maliban na kung inumin ninyo ang aking dugo at kainin ninyo ang aking laman, ay hindi kayo maliligtas. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po maunawaan ng mga Hudyo. Hindi po maunawaan ng mga Hudyo. Kaya may katanungan po ng mga Hudyo,
dito po sa verse 52, balik po tayo, ang mga Hudyo nga'y nangagtatalo. Bakit? Na nangagsasabi, paanong ipakakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? So nagtanong sila, paano niya ipapakain ang kanyang laman at paano niya ipapainom ang kanyang dugo? So hindi nila maunawaan. Nagkaroon ngayon ang pagtalo-talo. Mga kapatid, kasi hindi nila nauunawaan yung sinabi ni Kristo, kung literal o hindi. Pero itong mga Iglesia Katolika, niliteral. Kumuha sila ng tinapay, kumuha din sila ng alak ubas, and then yung tinapay daw, mga kababayan, may laman na daw, may dugo na rin daw yon. Kaya nung nagmilagro sa Poland, ay naging dugo. Merong naging dugo at naging totoong laman. Katarantaduhan naman yan, Darwin. So, ano itong klaseng sinabi ng Panginoong Jesucristo na malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo maliligtas? Ito ba ay literal na gawin, mga kapatid? Kaya yung mga Hudyo ay naguluhan kasi hindi nila nauunawaan. Kaya dito sa verse 60, marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? 61, datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nangagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? 62. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So meron po palang kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo ng una. Hindi po pala siya tao. Mga iglesia ni Kristo. Meron siyang dating kinaroroonan. Hindi ninyo maunawaan yung aking sinasabi na kainumin ninyo ang aking dugo, kainin ninyo ang aking laman. Hindi ninyo maunawaan yan. Di lalong-lalo na kung makita ninyo, sabi niya, ang anak ng tao na pumunta o babalik doon sa dati niyang kinaroroonan. 63, ito, Darwin Gigano, pakinggan ninyo. Yung 63, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So hindi po pala literal yung sinabi ni Kristo na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. Hindi po literal yon, hindi po pagkain yon. Yun po pala ay spiritual na ipinapagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang ibig sabihin, yung kanyang laman, kainin natin, yung kanyang dugo ay inumin natin. Ano po kasi yung kanyang laman? Mga kapatid, siya daw yung tinapay na bumaba mula sa langit. Yung tinapay, nire-represent o yung katawan ni Kristo, nire-represent ang salita ng Diyos. Na yun po yung ating kainin. Yung kanyang salita, kainin natin. Paano natin kainin? Sa pamamagitan ng ating pakikinig. Ganun po yung pagkain sa kanyang katawan. Mga kapatid. At yung pagkain sa uminom ka ng kanyang dugo, yung kanyang salita, tanggapin mo. Yung kanyang kautusan, tanggapin mo. Alam nyo mga kaibigan, itong mga Katoliko, puro literal yun ang batayan nila, kaya pwedeng kainin daw ang dinuguan kasi pinapainom daw ni Kristo yung kanyang dugo. Ba't mo lutuin? At ba't dugo ng hayop ang kinakain mo? Ba't hindi yung mismo niyang dugo? Yung ostya ay ano yon? Laman talaga ni Kristo yon. Katarantaduhan yan. Lokohin nyo ang hindi nagbabasa ng Biblia. Pero yung mga nagbabasa ng Biblia at nakakaunawa, hindi nyo maloloko, mga kaibigan, mga babayan. So, hindi po literal yon. Maliwanag po dito sa verse 63 na ang espiritu nga ang bububuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Espiritu yon.
Hindi po yun literal yung sinasabi ni Kristo. Spiritual po yun, mga kapatid. Ngayon, isa pang ginamit ni Darwin Gitgano ay yung Marcos chapter 7 verse 19 na wala ka naman mababasa dito na pwede kainin ang dinuguan. Pero ang kanyang kinuhang batayan ay mayroon po kasing sinabi dito sa talata, basahin ko po, no? Sapagkat hindi pumapasok, alin? Sa kanyang puso, yung pagkain, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Tungkol po ito sa pagka-dumi ng katawan. Mga kapatid, hindi po ito budhi ang nasisira o hindi po budhi yung narurumihan, kundi ito'y tungkol sa pagkain. Kasi kung basahin po natin, itaas natin ang pagbasa dito po sa verse 5, mga kababayan, mayroon pong ugali itong mga Fariseyo na pamahiin na bawal-bawal. Ano po yon? Sabi dito sa verse 5, at siya'y tinanong ng mga Fariseyo. Ano yon? At ang mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Meron po palang batas o meron po palang pamahiin itong mga Fariseyo na bago po sila kakain ay kailangan maghugas ng kamay para hindi marumi yung kanilang pagkain. Kaya pala sinabi ni Kristo na yung pumapasok sa bibig hindi nakakarumi ng budhi. Yung pagkain hindi po nakakarumi ng budhi, kundi yan ay pumapasok sa tiyan. Walang kinalaman sa dinuguan yon. Kasi doon sa Israel, pati mga Fariseyo, maigpit na pinagbabawal nila ang dinuguan, kaya hindi po dugo yun. Ang katunayan, kung dinuguan po yun, dapat sana, sinabi ng mga Fariseyo, ibig mong sabihin, pati yung dinuguan, pwede na. Tinanong sana nila. Pero hindi tinanong, bakit? Kasi mga kaibigan, walang kinalaman sa dinuguan yung usapan. Kasi unang-una, sa Israel, hindi po talaga sila kumakain ng dinuguan, mga kapatid. At may partikular na talata na talagang ipinagbabawal ang dinuguan. Yun po yung Gawa 20:15 sa verse 28 to 29. Bawal na bawal po, mga kapatid. Bawal na bawal po. So itong mga taga-punto per punto, alam nyo mga kapatid, pahamak talagang aabutin mo dito napakaganda nga yung sinabi ng ating kapatid na Eli na yung mga tao walang ginawa kundi yung bawal sa Biblia yun pa ginagawa. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, yun ang ginagawa. Huwag kang luluhod sa mga larawang inanyuan, yun pa ang ginagawa. O tulad nito mga kapatid, tignan po ninyo ito. Kung ito ay talagang respeto, tignan nyo nga mga kapatid, yung ginagawa nila. Yan ba ay respeto pa ba yan? O panggagago sa kanilang larawang inanyuan? Kung nilarespeto mo, ba't ganyan? Anong ginagawa po nila? Tingnan ninyo mga kapatid. Yan ba ay karapat-dapat pa ba yan? Kung nirerespeto mo talaga yung rebulto nyo, ba't ganyan? Isayaw-sayaw mo, parang ginawa mong katatawanan. Alam nyo mga kapatid, kahit anong punto wala wala talaga tulad yung sinabi ni San Ignacio tayo, no? Na bakit sinabihan ba ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad ay sumulat? Kung mabasa ko San Ignacio, kung mabasa ko na ang Panginoong Jesucristo pinagsulat si Juan, ang dami nga So, kung hindi ka naniniwala na yung Biblia ay isinulat ng mga apostol, kung hindi ka naniniwala, ba't mo pa inaangkin na kayo ang nag-compile? Ba't nyo pa binabasa? Samantalang, ginagamit nyo nga, hindi nyo nga sinusunod
Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yun ang ginagawa po ninyo. Yun ang inaano ninyo. Kung talagang mahigpit na sinusunod po ninyo ang Biblia, dapat sana huwag kayong gumawa ng larawang inanyuan. Kasi unang-una, hindi ang ginawa ng mga sinaunang Kristiyano at hindi sila nagproprosesyon gaya nito. Na ginawang katatawanan. Yan ba ay okay? Alam nyo mga kapatid, ako man ay, gaya ng ating kapatid na Eli, sinabi niya na, hindi naman po bawal yung tradisyon, pero depende sa tradisyon. Kung yung tradisyon ay galing sa Biblia, okay yon. Ang problema, ang Iglesia Katolika, yung tradisyon, yun po ang sinulat nila, ginawang Biblia. Ginawang kautusan, ginawang aral. Yung tradisyon nila na lumuhod, rumespeto sa mga rebulto, yun, isinulat nila sa katikisim nila, yun ang ginawang aral nila. Mali yung tradisyon, yun ang isulat mo para maging doktrina mo, mali. Dapat, yung tradisyon manggaling sa Biblia. Yun ang dapat. Kaya tayo mga kapatid, kahit sinasabi natin tayo ay Bible alone, pero yung mga tradisyon na galing sa Biblia, naniniwala tayo po ron, mga kababayan. Unang-una, si Pablo ay hindi nangaral sa mga Kristiyano nung araw ng aral ng tao. Ang ipinapangaral niya ay yung ipinahayag sa kanya ni Kristo. Hindi galing sa tao, mga kapatid. Hindi galing sa tao. Kundi, ang ipinangaral niya ay sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. No? So, alam nyo, mga kababayan, kahit saan ang gulo So, yan po, mga kababayan. Sana po ay natuto tayo. Nagkaroon po tayo ng kaalaman tungkol po sa tanong kung bawal ang dinuguan. Bawal po yan mga kapatid. May nakalagay na talata, bawal po talaga. Yung mga ginagamit ng mga Katoliko na talata na pwede kainin, anumang ihain sa inyo, anumang ang mabibili sa palengke ay kainin ninyo. Alam nyo, depende sa mabibili mga kababayan. Kung lahat ng mga nabibili sa tiyandahan ay pwede kainin, dapat wala kang itapon kung meron kang binili. Ba't nung binili mo yung mansanas o yung papaya or anuman, pwede mo kainin. Pero bakit mo binabalatan? Bakit mo tinatapon yung buto? Ba't hindi mo kainin? Kasi alam mo na hindi po dapat kainin yung mga bagay na yon. So, kahit sa binili mo sa palengke, o anumang klaseng binili mo, kahit yung manok, mga kapatid, pag binili mo, meron ka pa rin itatapon doon na hindi dapat kainin. Di lalong-lalo na pag bumili ka ng baboy or anuman, na meron pa pong dugo, buhay, for example, buhay. Siyempre may dugo pa yon, buhay na manok. Bawal nga balahibo nga itatapon mo yung bituka nga itatapon mo yun pa kayang pinagbabawal ng Diyos na dugo na hindi mo maitapon-tapon. Alam nyo, kahit saan ang gulo talagang itong mga Katoliko, puro impyerno ang bagsak ng mga sumusunod sa kanila Maliwanag nga yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo, Kapitulo 23. Basahin natin. Sa verse 15, sabi dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Ganun ang nangyayari mga kababayan Bakit?
Sel, ang mga Parisio naman yan, hindi naman mga Katoliko. Patutunayan ko yan sa susunod, mga kababayan. Ilalagay ko ang link. Isusunod ko sa video ito. Ilalagay ko. Pagkatapos ng video ito, makikita po ninyo, ilalagay ko yung link. Na ang mga Fariseo, kamag-anak nila ang mga Iglesia Katolika. Heto mga kapatid, panuorin po ninyo.